Kasi nga, yun ang pinipili ng ating isipan. Yun po yung tinutulungan tayo ng Holy Spirit na mas piliin natin na umunawa. Ano po, kasi yun yung makakabuti sa atin. Makakabuti sa pagkakataon natin, sa kalusugan natin. So, kaya marami po talaga ibigay na kabutihan yung paraan ng ating ng pag-isip. Ano po, marami din pwede idulog na sakit sa atin yung kung paano tayo mag-isip. Lakad-lakad ka dyan. Hindi lang sakit sa physical, maging sa espiritu. Magkakaroon tayo ng sakit sa espiritu hanggang sa hindi natin namamalayan, unti-unti na tayo nag-slide. Ano po? So, sa pagtatapos po, dito po tayo magtatapos. Yung sinasabi po ditong good report, ito po yung pinakahuli dun sa verse na pinatalakay natin sa Philippians 4:8-9. Yung good report, ayan po, ayan. Sabi po dyan yung good report, ano po. Basahin po natin at dito po tayo magtatapos sa Matthew chapter 9, verse 23 and 26. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang mga taong nagkakaingay. Verse 24, sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ito po yung bata inilapit kay Jesus na sobrang magulang na yung matay-init niya. Hindi patay ang bata, natutulog lamang, sabi ni Jesus. At siya yung pinagtawanan nila. Pinagtawanan ng mga tao si Jesus Christ yung time na yun. Nung sinabi na hindi siya patay, natutulog lamang. Ganun kababa ang tingin nila kay Jesus Christ nung panahon nung ibang tao na sa paligid niya. Kasi nga, hindi nila kinikilala ng Diyos, anak, si Jesus Christ. Ano? Kaya sabi nito, lumabas naman kayo, hindi naman patay ang bata, natutulog lamang. At siya yung pinagtawanan nila. Nang papalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus doon sa kwarto. At hinawakan niya sa kamay ang bata. At ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay pinamagitan ng mga tao sa buong lupain ito. So ito po ay naging mapunan sa Panginoon. Ito po ay naging karangalan sa Diyos. Ito po na ipamalita na si Yeso Cristo, hinawakan ng kamay ng bata, ito yung huli na buhay. Napahiya yung mga nagtawa sa kanya. Ano po napahiya yung mga nagtawa Yung sinabi na, sabi yan, mabubuhay patay nga Parang po sabi ng tulog lang, patay nga. So makikita po natin dito na ang tinuturo sa atin ng Panginoon, itong isang kamunuan o kaalaman na mahalaga po na talaga natin isa-isip natin at ibulay-bulay natin. Na ito po araw-araw natin i-develop na po sa ating pamumuhay. Yung isa-isip natin yung magagandang bagay. Kapag nakasalubong mo yung kinaiinisan mo, isa-isip mo na lang, ganda niya, diba? Kapag nakasalubong mo yung may utang sa'yo, na siguro wala ka silang bakit. Pagka nakasalubong mo yung mga ganong bagay, kayang-kaya yan Dapat maki-operate kasi yung katawan mo. Ako po, ito po yung natutunan ko, simula ng bata tayo dito. Alam ko na nagamit ng Jessica, they have really hard. Kahit meron akong hindi plastic. Kahit meron akong kinaisang tao, kayang pibuhan. Kayang ngumiti. Pero hindi ko plastic kayo. Kasi pagka bumiti akong gano'n, wala na, parang pinapagaling ako ng simpleng actions ko na yun. Pinapagaling ako. Ibig sabihin, subukan mong isabay yung katawan mo, igalaw. Tutulungan ka din ng Holy Spirit na ayusin ka. Isabay mo yung katawan mo. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Kaya sabi ko nga po, talagang napaka-importante ng kung paano tayo dapat mag-isip. So ito po yan, what we think about what we do. Sabi po, what we think about we do. So yung po tayo po ay manalangin. Sana po meron po tayo alam ko po marami tayong magtutulungan. Yung pa lang sa Philippians chapter 4 verse 8-9
So marami na tayo pwede i-apply na sa ating buhay. Maging po sa sinabi ni Jesus Christ na anak niya tayo, so kung dapat tayo mapunta sa pagpapabanal. Ano po? Ibig sabihin na pagpapabanal, hindi para ilustrahan ng iba na ako'y banal at ikaw ay hindi gano'n. Pagpapabanal sa proseso kung saan may pagbabago. Araw-araw po, no, sinisikap natin baguhin yung paraan ng pag-iisip natin sa aming kapwa. Ano po? Para po iayos ng Panginoon yung ating kalusugan, yung lahat ng meron na maaaring sama sa atin. So, mabuti sa puya sa isip. So, dapat po mabuti ng pagkakagala. Kasi minsan, sa mga siguro, kaya sinabi rin ng Panginoon na ang mga lalaki, maaaring nagkakasala sa pinagkita ng mata. Kasi may mga bagay yung nag-isip ng mga lalaki na hindi kagalang-gala, yun yung nakikita ng Diyos. Ano po? So, ngayon po tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na nakayaw sa araw na ito. Nawa ko, Diyos, ng Espiritu, kami po ang gabayin mo, tulungan na mas magsagawa po namin, Panginoon, yung mga kung paano kami dapat mag-isip, O Diyos. Sabagat naniniwala kami po ay sa aming kalooban. At ang kalooban ito, Panginoon, nag-uudyo sa aming isipan kung ano yung aming isipin. Patuloy po kayo maghari, O Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, ang kalooban. Upang gano'n sa mga O Diyos, makapag-isip kami ng ayon sa iyong katwiran at masunod namin yung kalooban. Ano ang pagpalain po kami natin natin tuloy ang aming pamilya. Ito po ang aming panalangin na buong puso nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.